Magandang araw mga bata. Magandang araw din po. Bago natin simulan ang ating talakayan ngayong araw, sisimulan natin ang ating klase sa isang maikling pagdarasal. Maaari ba kayong tumayo at samahan akong magdasal? Iyuko ang ating mga ulo at sabay-sabay tayong magdasal. Angel of God, Angel of God, my guardian dear, my guardian dear, to whom God's love to God's love, commits me here, who meets me here, ever this day, ever this day, be at my side, be at my side, to light and guard, to light and guide, to rule and guide. to rule and guide. Amen. Amen. Maaari na kayo magsiupo. Magandang araw mga bata. Magandang araw din po. Mukhang mahina. Mukhang kailangan natin kumanta ng isang pampasiglang awitin. Alam nyo ba, kantang magtanim ay di biro? Una, kakantahin ko. Tapos, pagkatapos ko kantahin ng isang buo, ay kakantahin nyo rin kasama na ako. Maliwanag ba mga bata? Opo. Galing. Ganito ang kantang magtanim ay di biro. Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di man lang makaupo, di man lang makatayo. Braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit, binti ko'y namimitig sa pagkababad sa tubig. Halina, halina mga kaliyang, tayo'y magsipag, mag-unat-unat, magpanibago tayo ng landas para sa araw ng bukas. Alam niyo na ba mga bata? Maaari ba kayong tumayo? Sabay-sabay natin kantahin ng magtanim ay di biro. 1, 2, 3. Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di man lang makaupo, di man lang makatayo. Braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangawit, binti ko'y namimitig sa pagkabagod sa tubig. Halina mga kalingan, tayo magsipag, mag-unat-unat, magpanibago tayo ng landas para sa araw ng bukas. Para sa araw ng bukas. Maaari na kayo magsiupo. Ngayon naman, bago tayo dumako sa ating aralin, maaari bang tingnan ninyo ang inyong mga katabi kung may mga lumibas sa ating klase? May lumibas ba sa ating klase? Mabuti kung gano'n. Kung lahat kayo ay nandito, pwede bang palakpakan nyo ng 5 palakpak pataas ng inyong mga sarili? 1, 2, 3, 4. Ngayon naman, may ipapakita ko sa inyong mga picture, larawan. Sasabihin nyo lang kung anong larawan ito. Anong larawan ang nakikita nyo dito? Sibuyas. Sibuyas. Or Dito, mais. mais. Ang susunod? Kalabasa. Tapos, pakwan. And, palay. Magaling. Bago tayo dumako sa ating aralin, meron akong ipapagawa sa inyo upang malaman kung talagang natatandaan nyo ang ating huling tinalakay. Meron ako ditong, hahatiin ko pala muna kayo sa dalawang grupo. Ito ang group 1, ito ang group 2. May ibibigay ako sa inyong paraan ng pag-arali. Isang manual, mechanical,
Mechanical. Tapos, magkahalong paraan. Magpapakita ako sa inyo ng mga larawan na ginagamitan ng iba't ibang paraan ng pag-aani. Itataas ninyo dyan kung ano ang ginagamit dito. Handa na ba kayo mga bata? Opo. Magaling, magsimula na tayo. Ano ang nakikita niyo sa larawan? Ang unang nakakuha ng tamang sagot ay ang group 2. Sa pangalawang larawan, magaling kung lahat kayo ay nakatamang sagot. Pangatlong larawan, ito ay, anong prutas to? Kamatis. Ang kamatis ay ginagamitan ng magkahalong paraan. Pwedeng manual, pwedeng mechanical. And dito? Magaling, mukhang natatandaan nyo pa ang ating mga nakaraang talakayan. Ngayon naman, may ipapakita ulit ako sa inyo isang larawan. Ano ang nakikita ninyo sa ating larawan? Mga kulay. Kulay. Saan nyo ito madalas makita? Palengke. Magaling. Meron na bang nakapagtinda sa inyo o ng kahit anong produkto? Opo. Ano ang inyong naitindang produkto? Ano po? Dimino. Paano mo naman binibenta ang pipino na iyong tinitinda? Nilala ko po. Nilala ko. Paano mo kinocompute o tinutuos ang iyong kita sa pagbebenta ng isang produkto? Paano mo kinukwenta ang iyong kita o tubo? Binibilang kasi. Tama. Bibilangin natin. At yan naman ang tatalakayin natin sa ating bagong aralin ngayong araw. Na ang may paksang basahin ninyo ang sabay-sabay. Pagbebenta ng mga inaning tanim. Pagbebenta ng inaning tanim. Sa pag-aani ng tanim, sa pagbebenta ng inaning tanim, tatalakayin natin ang mga formula na gagamitin natin upang malaman kung paano magtakda ng presyo, kung paano malaman ang netong tubo, at kung paano malaman ang kabuuang tubo sa isang negosyo. Para naman sa formula ng pagtatakda ng presyo, maaari nyo bang basahin ng sabay-sabay? Formula para sa presyo ng paninda. Halaga ng puhunan times 50% dagdag sa puhunan. Presyo ng paninda. Para daw sa formula ng pagtatakda ng presyo ng paninda, una ay halaga ng puhunan. Ita-times natin sa 15%. Halimbawa, ang puhunan ng iyong ginamit ay yung kamatis. Halimbawa na lang ng kamatis. Ang puhunan mo kada piraso ng kamatis ay 10 pesos. Tapos, anong tayo susunod natin gagawin? Ita-times natin siya sa 15%. 15%.
Para makuha yan, paano natin kukuhanin ng sagot niyan? Una, i-convert natin to sa decimal points. Ilan ang conversion ng decimal points nito? I-move natin siya ng dalawa. Ito times natin siya dyan. Times 15. Times natin siya sa 5 times 0. 5, 0, 1. Magiging 0, 5, 1. Ilan yung decimal niya? Dalawa. 1.5. Yan yung 15%. Tapos, para makuha natin siya sa presyo ng paninda, kailangan natin siya sa idagdag sa halaga ng puhunan. Magkano yung puhunan natin? 10 pesos. Ipa-plus natin siya yung 15% sa 10 pesos. Magiging 1, tapos 11. Ito ang magiging presyo ng paninda ninyong kamatis kada peraso. Ngayon naman, para naman sa pag-compute o pagtutuos ng tubo, meron din tayong formula dyan. Maaari nyo pang basahin ng sabay-sabay. Formula sa pagkuha ng Ano ang formula niya? bilang ng puhunan. Minus Minus puhunan plus equals kabuuan ng tubo. Para naman sa formula ng pagkuha ng kabuuan tubo, kailangan natin alamin ng mga pinagbilan. Halimbawa na lamang ng yung kamatis kanina na nagkakahalagang 11.5 pesos. Halimbawa, nakapagbenta ka ng 10 kamatis. Ita-times natin siya sa 10. 11.5 times 10 pesos. Ang magiging sagot dyan ay ang magiging sagot niya ay 115 pesos. Yan ang kabuuang puhunan ay kabuuang pinagbentahan ng isang kamatis. Tapos, ima-minus natin yung puhunan. Kung ang puhunan mo ay kung meron kang 10 pesos sa per puno ng kamatis, ita-times natin siya sa 10. Dahil 10 peraso ang nabenta mo, magiging 100. Tapos, ito na yung kabuuang puhunan mo. Ima-minus naman natin yung 100 pesos sa kabuuang kita mo. Magkano ang sagot? 15 pesos. Ibig sabihin, ang tubo mo ay 15 pesos. Para naman sa formula ng pagkuha ng netong tubo, pakibasa nga sabay-sabay mga bata. Formula sa itong tubo. Kabuuang Tubo
na daw ang kabuuang tubo niya. Magkano yung kabuuang tubo niya kanina nakalagay? 15. 15 pesos. Tapos, maminus daw natin yung karagdagang gastos niya. Halimbawa na lang, gumastos siya ng 10 pesos para sa pamasahe. So, kung maminus natin siya dyan, magkano na ang sagot niya? 5 pesos ang kanyang netong tubo. Para naman sa talaan, kailangan nating maglista ng mga gastos at mga pinagbilan. Meron ako ditong halimbawa ng isang talaan. Talaan ng pinagbentahan at talaan ng gastos. Maaari niyo bang basahin ng sabay-sabay kung ano ang nakalagay sa talaan ng pinagbentahan? 100 pirasong pechay. Magkano siya? 575. 50 pirasong upo. Magkano? 1,250. 50 kilo talong. 1,500. 50 kilo ampalaya. 2,000. 2,000. Para naman dito sa may talaan ng gastos, maaari niyo bang basahin ng sabay-sabay? Halaga ng panahin. Magkano? 1,000. Halaga ng pataba at insecticide. 1,000. Bayad sa serbisyo. 1,500. Iba pang gastusin. 300. Sinong may gustong alamin kung magkano lahat ang pinagbentahan kung magkano lahat ang pinagbentahan? Maaari nyo bang resolve at ipakita kung paano kuhanin ang pinagbentahan dito sa harapan? Ikaw nga, Venus? Tama ba ang ginagawa ni Venus? Para naman sa kagastos, sino naman ang may gustong magtuos upang malaman natin ang kabuuang gastos? Ikaw nga, Jaya? Maaari ka bang pumunta dito sa harapan? Tama ba ang sagot ni Jaya? Tama. Sino naman ang gustong sumubok ng ating formula para makuha ang kabuuang tubo? Ikaw nga, Mix. Maaari mo bang ipakita sa amin kung paano gawin ang formula nito?
Tama ba ang sagot ni Amy? Magaling. Mukhang lahat kayo ay nakikinig sa ating discussion. Maaari niyo bang bigyan ng palakpak ang inyong mga sarili? Galing. Ngayon naman, meron akong worksheet na ipapasagot sa inyo. Susubukan natin kung talagang nakikinig kayo sa ating talakayan. Ngayon na, ipapamigay ko sa inyo. No? Maaari niyo bang basahin ng sabay-sabay ang gabay na tanong na nakalagay dyan? Ilang buwan inagaan ni Aling Marta ang kanyang inahin baboy hanggang magpapili. Ang pangalawang bilang? Magkano ang kanyang makuhang kita sa alay ng mga pili? Sa pangatlo? Magkano ang kanyang nakuhang gastos? Pang-apat? Nagkaroon ba siya ng tubo sa pag-aalaga sa kanyang inahing baboy? Pang-lima? Magkano ang kanyang tinubo? Ngayon naman, babasahin nyo ng maigi ang problema na nakalagay na ni si Aling Marta. Bibigyan ko kayo lamang ng 15 minutes upang sagutin ang mga katanungan dito. Naintindihan niyo ba mga bata? Oo. Maaari na kayong mag-umpisa. Tapos na ba kayo? Pagkatapos nyo dyan, ay sabay-sabay natin susuriin kung tama ang yung mga sagot.
Tapos na ba kayo mga bata? Meron na lamang kayong 2 minuto para magsagot. Tapos na ba kayo mga bata? Magaling. Ngayon naman, sabay-sabay natin susulitin ang inyong mga sagot. Babasahin natin ang problema, tapos ang mga gabay na tanong. Sabay-sabay nga nating basahin ang problema. Ilang buwan inalagaan ni Ani. Si Aling Marta ay nag-aalaga ng isang inahing baboy. Sa loob ng isang taon, nagkaroon ng 16 na biik ang kanyang alagang inahing baboy. Ang kanyang mga biik ay nagbenta niya ng 25,000, samantalang ang kanyang gastos ay umabot naman ng hanggang 23,000 piso. ang gabay na tanong. Basahin nga natin ang unang gabay na tanong. Ilang buwan inalagaan ni Aling Marta ang kanyang inahing baboy hanggang magkabiik. Ilang buwan daw niya inalagaan? Sinong makakasagot? Ikaw nga, Jeya? Sa loob ng isang taon. Sa loob ng isang taon o 12 buwan. Sa pangalawang bilang, basahin nga natin ng sabay-sabay. Magkano ang kabuuang kita sa alaga niyang mga biik? Sino ang gustong sumagot?